maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Ama. Thank you po sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na muli mo po kami, Panginoon ko, na inanyayahan sa gawain ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng mga salita mo, Panginoon, na patuloy po na nagpapaalala sa amin, Panginoon ko. Lord, kung anong klaseng binhi po kami, O God, Lord. Kaya, Ama, siyasatin mo ang nilalaman ng aming mga puso sa mga oras na ito, Lord. Ikaw lamang, Ama, ang nakakaalam kung anong klaseng puso at binhi po kami, Panginoon. At nawa, Ama, ay nawa, Panginoon, sa iyong paningin, Lord, ay mabuting binhi po kaming lahat, Panginoon ko. At nawa, O Diyos, ay ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa at ikaw po, Ama, ang mangusap sa bawat isa, Panginoon ko, at gamitin mo lamang, Ama, ang aking mga labi, Panginoon. Ama, bigyan mo ako ng kahinahunan ng puso't isipan, Panginoon ko, at ikaw po, Ama, ang magpaliwanag sa bawat isa, Lord. At humihingi ako sa iyo, Panginoon ko, ng divine wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa at gayon po ang iyong lingkod, Panginoon. Patuloy ka po mangusap sa amin, Ama, at maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon ko. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ang paksa po na ating pag-uusapan dito po sa Matthew 13, verse 24 to 30. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbibigkis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalin. Ayan, praise God. Ito po ay patungkol po sa parabola ng trigo at ang damo. Ayan, isang the wheat and the weeds. Ayan, talagang itong parabolang ito ay ito po itong parabolang ito ay tumutukoy po sa mabuting binhi at sa masasamang binhi, ano. Kaya talaga, anong klaseng seeds or binhi tayo ngayon? Anong klaseng binhi na naitatanim po sa ating mga puso? Ano, may dalawang klase kasing binhi, ano, na naitatanim po sa lupang ito, ano, dito sa daigdig natin at sa mga puso natin, ano. At itong trigo na ito is symbolize po ng salita ng ating Panginoon, ano, na naitatanim din po sa ating mga puso at yung binhi na yon nagre-reflect po sa atin, ano, yung mabuting binhi na yon is nagre-reflect po sa atin na lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano, at ang ito pong weeds, ano, tinatawag po ito ng mga bad seeds. Itong weeds at ang wheat, magkapareho po sila ng hugis. Ano, magkapareho po sila ng shape ng bunga, pero may kaibahan lang siya, ano, may kaibahan lang siya kasi ang bunga, ang butil po ng ano ng trigo is straight po siya, no, na kapag kapag naging hinog siya, nagko-curve siya, nagda-down siya, nagba-bound down siya. Pero ang damo kasi is ano siya, diretso lang siya naka-straight, ano, at wala po siyang laman kapag hinahawakan mo yung bunga niya. Hindi siya kagaya ng trigo na kapag hinawakan mo yung bunga niya is makikita mo talaga na mabigat siya at may laman. Pero itong weeds or itong damo is wala po siyang laman, empty po ang kanyang laman, ano, ang kanyang loob. Pero magkahalintulad sila ng dahon, ng bunga,
ng kulay pero malaki po ang kakaibahan nila ano, sa ano kasi ang hallelujah. Kasi ang ang good seeds po 'no, itong trigo is marami po siyang benefits na puwedeng maibigay sa mga tao. Ano, sa pang-araw-araw puwede po siyang gamitin para gawing crackers, gawing cakes or harina. Puwede rin po siyang gamitin para sa mga hayop na puwedeng makain. Puwede na siya sa lahat ano, benefits po siya sa lahat ng mga tao na na makakakain nito ano. May mga bitamina po siya na na puwedeng maging kalakasan po ng pangangatawan ng isang tao. At gayon din po itong bad seeds, itong tinatawag nilang weeds, ito po ay very very poisonous po ano, um, very poisonous po siya, nakakapatay po siya kapag ito ay nakain ng tao. Nakakapatay rin po siya kapagka nakain po ito ng mga hayop, ano. Kaya talagang, dito po sini-symbolize po ito sa mga lingkod ng Diyos ano, na which is kadalasan po sa atin 'no, na bilang lingkod ng ating Panginoon, hindi po lahat ano, na nahahasikan ng salita ng ating Panginoon is tumitimo sa puso. Hindi lahat na nahasikan ng salita or mabuting binhi ano, ay, nilalakaran o isinasabuhay. Meron dito na nakahalubilo natin 'no, may mga tao tayong nakakahalubilo, nagche-church, nagpe-preach, ano, umaawit, pero pero deep inside empty. Ano, may mga gano'ng tao, hindi nila sinasabuhay ang salita ng ating Panginoon, which is very dangerous po kapag tayo nakikisalamuha sa mga taong ito, ano. Kaya ito po ay hinahalintulad ano, sa iba't ibang klase ng tao or mananampalataya ng ating Panginoon, which is na born again at nag-born again. Ito po yung mga tinatawag na tagapamahala or totoong tagapamahala ng kaharian ng ating Panginoon. At ito naman po yung hindi totoong tagapamahala ng kaharian ng ating Panginoon. Ayan, amen. At una po, um, dito po sa Matthew 13 verse 24, God sowing of good seeds. Ayan. At sabi po sa Matthew 13 verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang ibig pong sabihin ng talinghaga ano, isa po siyang maliit or um, maiksing istorya ano, pero may malalim na hiwaga na hindi ito maunawaan ng isang normal na tao, lalo kapag ito is ano, mula po sa salita ng ating Panginoon. So, hindi po ito basta-basta maunawaan ng isang tao, hindi po ito malalaman kung ano yung kahulugan 'no, kapagka hindi natin ito sinasaliksik, kung hindi tayo nagtatanong sa mga tao na may mas alam or mas malalim na kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Kung, ang nakakaalam lang po ano sa mga, um, talinghaga ng ating Panginoon, sila po yung mga tao na nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Sila po yung may mapagkumbabang puso, ayan. At, dito nga nasabi dito sa 36 ano, sa Matthew 13 verse 36, pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." So ito yung mga alagad ng ating Panginoon, sila lang yung binigyan ng authority ng ating Panginoon na ihayag sa kanila yung yung ibig sabihin ng talinghaga na yon. So, bilang tayo na mga lingkod ng ating Panginoon, isa din po tayo na nahayagan ng salita ng ating Panginoon at ipinapaunawa niya yung mga talinghaga na yun na hindi natin maunawaan. Dahil nga tayo is nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon at nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan, ipapaliwanag at ipapaunawa yun sa atin ng ating Panginoon kapag tayo'y handang magtanong sa mga tao
na mas nakakaalam pa sa salita ng ating Panginoon. Amen? At yun nga ano na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi. So sino ba itong tao na naghahasik ng mabuting binhi? Ano, sino ba ito? So ating babasahin po. Sumagot si Jesus, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Which is si Jesus Christ. He is 100% na tao at 100% na Diyos. Amen? At ang bukid ay ang daigdig. Ano, ang hinahasikan po ng binhi ay ang itong ating daigdig. Ano, itong daigdig. Lahat tayo nahasikan ng mabuting binhi. Pero hindi po lahat tumatanggap ng salita ng ating Panginoon. Alam ba natin kung bakit? Kasi may iba't ibang klasing lupa po dito sa mundo. May 4. So, alam natin 'yun, may matigas na lupa, mabato na lupa, matinik na lupa, ano, yung madawag. At ang siyempre, pinakamahalaga is yung matabang lupa. Ano, kaya hindi po lahat ng yan ay tumatanggap sa salita ng ating Panginoon. Meron pa rin po talaga kahit nahasikan sila ng salita ng ating Panginoon, hindi po talaga nila ito tinatanggap at hindi po ito tumitimo sa mga puso ng mga tao. So, yun lang po ang nakakatanggap ng salita ng ating Panginoon is yung mga tao na may matatabang lupa, ay na may matatabang puso. Ano? Kaya ang mabuting binhi ay ang taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang kabilang sa masasama, no? Hallelujah. So sino-sino ba itong tinutukoy na mga mabubuting lupa, no? Ito po ay ang mga puso ng tao na iba't ibang klase ng lupa na meron at iba't ibang kaugalian rin po, iba't ibang ugali na meron ang isang tao. So sino itong tinutukoy sa ating Panginoong Hesus na mabubuting binhi na hinahasik o nahahasik ka ng mabuting binhi? Ito yung mga taong kabilang sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen? At ito, sino naman po itong mga tao na hindi kabilang? Sino po itong mga tao na hindi kabilang sa kaharian ng ating Panginoon? Sila po yung mga tao na hindi po lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi po namumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen? At yun, may characteristics po ang isang tao o nahahasikan ng mabuting binhi. Sila po yung mga tao na sila po yung mga taong sinasabuhay ang salita ng ating Panginoon at ito ay nakikita sa kanilang pamumuhay at nakikita rin sa kanilang pananalita, sa action nila, ano, at hindi lang din sa action, pati na rin po ano sa kanilang mga puso. Nakikita po talaga kung gaano kabuti ang puso ng taong ito na nahasikan ng mabuting binhi. No, they are spreading the good news sa mga taong wala pang alam sa salita ng ating Panginoon. Sila po yung mga tao na nagpapakumbaba ano sa harapan ng ating Panginoon at handang magpaturo, no, handang may puso sila na handang magpaturo, may puso sila handang tumanggap ng mga kanilang pagkakamali, may mga puso sila na handang matuto sa salita ng ating Panginoon, may puso sila na humility. Kumbaga, andun po yung may puso sila na mahabagin, mapagpatawad, mapagmahal. Andun na lahat no sa kanila itong mga tao na ito na nahasikan ng salita ng ating Panginoon at handa po silang magtiis sa kahirapan ano na nararanasan nila, handa silang magpatuloy sa kanilang handa silang magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon na kahit sobra man no, sobrang hirap man na kanilang pinagdadaanan sa kanilang buhay, andun pa rin po yung puso nila na handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at hindi po sila nagdadamot ano, hindi po sila madamot kundi sila yung mga taong mapagbigay
at lahat po ng mga tao na makakasalamuha nila is nagkakaroon po ng kalakasan at nabibigyan po ng pag-asa dahil po sa mga taong ito na nahasikan ng mabuting binhi. Amen? Kaya nawa, tayong lahat po ay isa po tayo sa mabuting binhi. Isa po tayong matatabang puso na nahasikan ng mabuting binhi. Amen? Ayan. Pangalawa po, hallelujah. The enemy is sowing the bad seeds. Ayan. Kung may good seeds na hinasik ang ating Panginoon, meron din pong bad seeds na hinasik dito sa mundong ito. So, sino ba yung naghasik ng bad seeds? So, makikita natin dito na may mga kaaway din na naghahasik ng masamang damo. So, kailan ba naghasik ng masamang damo ang kaaway? Ayan. So, ang naghasik po ng masamang binhi ay ang kaaway, which is ang diablo. Sabi dito, isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mga mapanirang damo kaya pumunta ang utusan sa may-ari ng bukid at nagtandong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Ayan. Makikita natin dito na isang kaaway po ang naghasik po ng masasamang damo, which is ang diablo, si Satan. Kaya po hindi po lahat na nahasikan, hindi po lahat na nahasikan ng binhi, ng mabuting binhi is pumapasok po sa kanilang puso. May iba po kasi hindi po pumapasok, hindi po tumutimo sa kanilang puso. Kasi nga marami pong distraction. May distraction, may hinasik din po yung kaaway. Lalo na po yung mga espiritu na natutulog na nahihimlay. Kagaya sa atin noon, tayo'y tulog po noon. Tulog po yung espiritu natin noon. Pero but then again, dahil po nahasikan tayo ng mabuting binhi, tayo po ay nagising. Nagising ang ating kamalayan, nagising ang ating espiritu. At yun nga, dahil ngayon nga is marami pa pong mga tao ngayon na tulog pa. Hindi pa po gising ang kanilang kamalayan at hindi po nila alam kung ano po talaga yung katotohanan. Ayan, at kahit na naghahasik po ang ating Panginoong Hesus ng magandang balita sa mga tao na hindi pa naratnan ng salita ng ating Panginoon, hindi po talaga iyon matatanggap sa kanilang puso at isip dahil nga tulog pa po yung kanilang mga kaluluwa. Ayan, yung kanilang espiritu at yun nga na dahil nga nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya talagang minsan po dito sa natin is hallelujah. Kaya minsan po dito sa atin, meron po talaga dito sa atin na nagkakaroon po tayo ng distraction. Distraction po sa isip natin na kahit mabuti po yung hinasik sa atin ng ating Panginoon, meron pa rin po talaga pumapasok sa kaisipan natin na mga bagay na siyang napapawala yung isip natin sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon dahil nga po sa distraction na ibinigay ng kaaway sa atin. Kahit anong preach po ng pastors or ng mga tao na dinala sa atin, kapag may distraction po or may hinasik po ang kaaway sa atin, hindi po talaga papasok sa ating puso at isip yung salita na hinasik sa ating Panginoon. Kasi nga we are distracted. Hindi po tayo nakafocus doon sa salita ng ating Panginoon. Kaya instead na maitanim siya, hindi, kundi yung naitatanim is yung hinasik po ng kaaway sa atin. Kaya talagang maingat po tayo. Ayan. So, sino itong naghasik ng mapanirang damo?
Ayan, makikita nga po talaga natin dito na, dito po sa Matthew 13 verse 39 to 40, "Ang kaaway ang naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig." So, dito makikita natin ano na ang kaaway po yung naghahasik ng mga ng masasamang binhi, ng masasamang binhi para tayo is ma-distract, para tayo is mawawala sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi alam po kasi ng dyablo, tayo po ay, tayo po ay, um, tagapagmana po ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya talaga naghahasik po siya kahit kahit na ang ating Panginoon is naghahasik ng mabuting binhi, meron po talagang pumapasok or nagkakaroon po ng distraction po sa ating kaisipan ang pakikinig natin sa ating Panginoon. So hindi lahat po pumapasok sa ating puso at isip yung hinasik niya na binhi ano. At, ayan, ayan. So, ano po ba yung klaseng seeds na hinasik ng kaaway? Ito po yung, tinatawag po na damo ano o weeds. Ito ay ang, kasing tulad po kasing tulad po siya ng trigo, kagaya ng sinabi ko kanina, kasing tulad po siya ng trigo, yung dahon niya at saka yung bunga niya. Pero hindi po magkapareho ang bunga dahil ang bunga ng palay ay may laman po at, may bigat po ito ano at, yun pero yung weeds, yung damo is magaan po siya, hindi po siya nagbabaw kasi nga, wala po siyang laman. Ano, ito po ay hinahalin tulad po sa false Christian. Hindi po siya, totoong na born again. Kumbaga hindi po siya na born again kundi nag-born again lang. Ano, um may kaibahan po sa pagiging na-born again at na-born again. Nag-born again at na-born again. Ang na-born again ito po yung mga tao na lumalakad na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, nilalakaran ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pero ang nag-born again, ito po yung mga tao na, puwede ka nilang tularan the way you speak, puwede ka nilang tularan, kung paano kang umawit, ano, puwede ka nilang tularan na, gumawa ng mabuti. Pero deep inside, dun natin malalaman 'yan. Ano, sa deep inside hindi natin makikita kung ano yung nilalaman, pero ang Diyos yung nakakaalam kung sino talaga yung para sa kanya at kung sino naman yung hindi para sa kanya. Ano, kaya talagang, maingat po tayo, maging mapagmasid po tayo kasi marami pong mapagkunwari dito sa mundong ito. Kahit nakakasama natin sila ano, magaling sila magsalita, pero masama pala yung inaano nila, kagaya po ng mga Pariseo. Like sa ginagawa ng mga Pariseo ano na, magaling po sila mag-preach, magaling sila maghayag ng salita ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. But hindi nila ito isinasabuhay ano, hindi nila ito ginaganap. Kaya nga sabi ni Lord, pinag-iingat ni Lord yung mga alagad niya na mag-iingat kayo sa mga libadora ng mga Pariseo. So yun nga, pinag-iingat niya yung mga alagad niya kasi alam niya ano na baka matulad sila sa mga tao na iyon o sa mga Pariseo na yun na tagapagturo. Puwede ninyong pakinggan yung tinuturo nila pero 'wag mo silang gagayahin, 'wag niyo silang gagayahin, yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga nagtuturo sila pero hindi nila ito isinasabuhay, hindi nila ito ginaganap sa totoo nilang pamumuhay, 'no? Kaya talagang tayo, pinag-iingat tayo ng ating Panginoon kasi meron po talagang mga tao na nakakasalamuha natin na maka-Diyos sila, pero hindi naman nila ito nilalakaran, ano. Kaya talagang, hindi po lahat na born again, lahat po nag-born again lang, sa pangalan lang, ano. Are we really a good seeds? Tayo nga po ba is isa po sa or isang tagapamahala ng kaharian ng ating Panginoon or isa po tayo sa itatapon sa naglalagablab na apoy. Kaya talagang ito po 'no,
sa mga oras na ito saliksikin natin yung sarili natin, yung mga puso natin. Taniman tayo ng salita ng ating Panginoon. Kasi marami pong mga tao ngayon na sinasabi nila na, "I am Christian." Pero hindi mo makikita sa kanilang pamumuhay. Andun pa rin yung kalayawan, umiinom, andun pa rin po talaga na kung saan nagsasalita ng bad words, instead to speak life to others, instead na maging kalakasan sa iba, naging poison pa dahil hindi nila sinasabuhay ang salita ng ating Panginoon. Dahil sila yung mga tao na nahasikan ng ng masamang damo or nahasikan ng kaaway, ng dyablo, ng ng masamang damo or ng ng bad seeds. Nawa hindi tayo gano'n nawa maging totoo po tayo sa sarili natin. Maging totoo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mas madaling humarap sa ating Panginoon, mas madaling maging totoo sa harapan ng ating Panginoon kung tayo po na kahit na hindi natin nakikita ang ating Panginoon, madali po maging totoo sa ibang tao. Na kahit na hindi ka man nag-e-effort, nakikita nila na, "Uy, ito, alagad pala ito ng ating Panginoon." Kasi nakikita pala yung pamumuhay niya. Nakikita siya na the way na kahit na sinasaktan mo na, kahit na the way na minumura ka na, pero andun pa rin yung pagpakumbaba mo. Kaya nakikita po sa totoong buhay ng isang tao kapag ito'y alagad or totoong Kristiyano, hindi lamang sanguso. Kaya marami pong nagsasabi ngayon na, "I am Christian, I am born again." Pero hindi naman nakikita sa mga kinikilos nila. Kaya talaga nakakalungkot. Nakakalungkot isipin sa mga taong ito na gusto mo man silang dalhin sa paanan ng ating Panginoon, okay na, kilala ko naman si Lord. Kahit na sabihin mo dalhin mo sila sa paanan ng ating Panginoon, pero ayaw nila. Okay lang, kilala ko naman si Lord, eh. Kilala ko si Jesus, kaya wala ka ng dapat ipag-explain. Kumbaga gano'n yung nila. Pero dahil nga tayo is naaawa sa mga taong ito, hindi po tayo humihinto. Kaya talagang, iba po talaga yung na-born again at nag-born again. Nag-born again lang, sanguso lang naman, Kaya talagang 'wag po tayong maging gano'n. Nawa maging totohanan tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao para madala din natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Number 3, the God's decision about who belongs in His kingdom. Ito po ay tumutukoy po sa end times, sa katapusan ng mundo. Dito po mababasa natin sa Matthew 13, verse 29 to 30. Huwag, sabi po dito, "Huwag baka mabunot pati ang mga trigo," sagot niya. "Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbibigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig." Amen. Ayan, ito po yung pagdating ng panahon na magdedesisyon na po ang ating Panginoon kung sino po talaga yung para sa Kanya at kung sino naman po yung hindi para sa Kanya. Ayan. Hallelujah. Nakikita natin dito kung paanong pinigilan ng ating Panginoong Diyos yung mga yung Kanyang alagad na sabi nila, "Panginoon, bubunutin po ba namin yung masamang trigo?" 'Di ba sabi yung masamang damo, sabi ng ating Panginoon, "Huwag, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan." Ayan, talagang hinahayaan po ng ating Panginoon na may mga tao tayo na kasalamuha. Hinahayaan po 'yan
or hinahayaan din po ng ating Panginoon yung mga distraction na nananatili sa atin minsan, sa ating kaisipan, sa mga puso natin. Hinahayaan po 'yan. Hindi 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 ibig sabihin hindi tayo mahal ng ating Panginoon, kundi ito po ay nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa, pagdating ng panahon. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga problema sa mga tao na nakakaharap natin, sa mga tao na mga mahal natin sa buhay, or sa mga iba't ibang pagsubok na ating pagdadaanan, ano? At, dito po, hallelujah Lord, hallelujah. Kaya nga sabi dito na, ah, at yun walang, nakakaalam kung kailan ito po yung panahon na sa pag-aani po pagdating po ng anihan, ay, hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras. Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung anong oras at kung kailan po darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya itong, mga oras na ito, pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon na na maging maging aware tayo, magpapasiyasat tayo sa nilalaman ng puso natin. Kasi hindi natin alam kung kailan ang pag-aani, kung kailan yung pagbabalik ng ating Panginoon. So ito po at sa panahong iyon, ang mag-aani na ang panahon ngayon ay ang pag-aani. So ano ba ang ibig sabihin ng anihan? Ito ay tinutukoy sa katapusan ng buong mundo. At sino naman ang tinutukoy na tagapag-ani? Makikita natin dito na ipinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel. So, ang ibig sabihin ang kanyang mga anghel po yung tagapag-ani na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So, ano po ang mangyayari sa mga taong, or ano po, sino po yung mga tinutukoy dito na mga damo? Ito po yung mga tao na na naging sanhi po naging sanhi po ng pagkakasala or or nagkakaroon po or gumagawa ng kasalanan or kasamaan sa mundong ito. Sila po yung, mga damo or sila po yung mga ipa or mga damo na dapat bigkisin at itapon po sa naglalagablab na pugon. At doon po, anong mangyayari sa mga tao? Magnanangis sila doon, doon sila iiyak, forever sila doon, naglalagablab na apoy na walang walang hinto yung apoy doon, forever po nila iyon mararanasan. So so ano naman po ang mangyayari ano, sa mga tao na naglilingkod ayon sa kalooban ng ating Panginoon, yung mga totoong tagapagmana sa kaharian ng ating Panginoon. Sila po yung mga tao na sila po yun na mga taong matutuwid na maka 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 ma um, sila po yung mga tao na tagapagmana sa kaharian ng ating Panginoon at, um makakasama po nila ang ating Panginoong Diyos makakasama po natin ang ating Panginoong Diyos pagdating ng panahon. So, ang mangyayari po sa mga matutuwid, sabi dito, "Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama." Makinig ang may pandinig. Ito po yung mga tao itong tayo po magliliwanag daw po tayo sa kaharian ng ating Panginoon at makakasama natin siya na nagliliwanag. Andun po mararanasan natin yung yung wala ng iyakan, wala ng kahirapan, full of joy na po na mararanasan natin doon. Hindi kagaya sa mundong ito na puno ng kapighatian, puno um, ng mga poison, ng mga tinatatak po ng kaaway sa atin,
na para tayo ma-distract, para tayo, magkaroon ng maraming suliranin, mga problema. Kaya talagang ngayon po sa mga oras na ito, maging ano tayo, maging aware tayo ano, sa sa ating mga sarili. Maging application lang po natin, ano, maging application lang po natin. Kaya, siyasatin po natin yung nilalaman ng puso natin. Kung ito po ba ay tama o totoo sa paningin ng Diyos or kailangan din po natin kung ano po yung nilalaman ng puso natin ngayon or tayo po ba ay mabuting binhi? Naging ano ba tayo, naging kalakasan po ba tayo sa iba, ano? At, pinakamahalaga po sa lahat is magpapasiyasat tayo sa nilalaman ng puso natin sa Diyos. Kagaya po sa ginawa ni David na, "Lord, siyasatin mo po yung nilalaman ng puso ko." Kasi siya lang po yung nakakaalam kung ano po yung nilalaman ng puso natin. Kung tayo po ba ay good seeds, tayo po ba ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Diyos? Baka hindi na. Ano, baka naging mapagmalaki na tayo dahil marunong na tayo magsalita ng salita ng ating Panginoon. Marami tayong alam na verses pero hindi naman natin ito nilalakaran. Naging mapagmataas na tayo. Hindi naging katulad na tayong mga Pariseo. Huwag po tayong maging gano'n. Patuloy po tayo magkaroon ng pusong mapagkumbaba. Humble ourselves before God, 'no? Magkaroon po tayo ng mapagkumbabang puso. Hindi 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 ibig sabihin na magaling ka na magsalita ng ating Panginoon. You know everything about verses. Alam mo 'yon. Marami kang nilalabas na mga verses, pero andun pa rin yung puso mo na maging mapagmataas. Kaya kailangan po natin na magkaroon tayo ng mapagkumbabang puso. Kasi 'di ba ang sabi ni Lord, mapalad ang mga taong mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Amen? Mapagkumbaba tayo kapatid. Hindi ibig sabihin na magaling ka na magsalita ng word of God, marami ka ng verses na alam, ay makakapunta ka ng langit. No. Yun lang po yung mga taong may pusong mapagkumbaba, handang matuto, handang magpaturo, handang magpatuwid. Amen? Ayan. Ang pangatlo naman is mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, Mamuhay tayo at hindi hindi kagaya ng yung mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag na tayong lumakad na naayon sa sa, galawan po ng mundong ito na which is hinahasik ng kaaway upang tayo is ma-distract, Mamuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoon at maging handa po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos kasi hindi po natin alam kung kailan siya darating, kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang maging handa na po tayo. Patuloy po tayo na na lumapit sa ating Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso at maging matalino po tayo sa mga ating mga makakasalamuha kasi ano is hindi po lahat is totoong na born again. Hindi po lahat is kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Although andun nga magaling sila magpayo, magsalita, pero hindi natin alam kung sila po ba ay totoo. Baka maging poison pa ito sa atin, Amen? At, maraming salamat po sa ating Panginoon at, dito po nagtapos at naway, may naunawaan po kayo kahit na, bulol-bulol po ako. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama ko, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan po ng iyong gawain, Ama. Thank you po, Panginoon, sa pribilehiyo na nagamit mo po ako, Panginoon, na kahit na bulol-bulol ako, alam ko na ikaw po ang nangungusap sa bawat isa, Panginoon. At nawa may naunawaan po sila, Ama. At nawa, Lord, tumimo po ito sa mga puso namin, Panginoon, at
Thank you po sa patuloy mong paalala sa amin, Lord. Ama, kung may nakita ka man pong, hindi po maganda sa aming mga puso, siyasatin mo po ito, Panginoon. Siyasatin mo ang nilalaman ng aming mga isip at ang aming mga puso, Lord. Tulungan mo po kami na maging handa po kami, Panginoon, sa pagiging pagsunod namin sa iyo, Lord, um, na bilang iyong, tagasunod, O Diyos, na nataniman ng mabuting binhi, O Diyos. Nawa maging kalakasan din po kami sa iba, Lord, sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, sa mga tao, Panginoon, na nanghihina na Ama. Kaya Panginoon, nawa maging mabuting binhi or maging mabuting benefits po kami sa ibang tao, Panginoon, na nawawalan na ng pag-asa at panlasa, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Ama. Kaya Lord, tulungan mo kami na kami po ay mamumuhay na naayon sa iyong kalooban, Ama, na malakaran namin ang nais mo po sa bawat isa, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso, Panginoon, sa araw-araw, Ama, at patuloy mo po pagalabin ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon ko. At maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat at ikaw po, Ama, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Father God, at iyo ko po ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo naming Panginoong Diyos. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen and amen. Amen po and glory to God po.